Ang mayaman kong asawa. Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Kabanata 301, Parmasyutiko ng Divine Alchemist Pavilion. Ang mga salita ni Jinglo ay hindi naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Fang Yu. Nipatikip na lang siya ng bibig at mahinang tumawa. Mali ang sinabi ni Kuya Jinglo. Paano magagalaw ang isang tulad ko? Pakiramdam ko ay kapaki-pakinabang pa rin si Chinyu. Hehe. Malamig na tumawa si Jinglo. Fang Yu, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ayos lang kung pinaluhod ako ni Chinyu sa harap ng lahat, pero dahil sa kanya, muntik nang matapos ang pamilya namin ni Jing. Sabi ni Jinglo habang nagngangalit ang mga ngipin. Sabi ni Fang Yu na may pagtataka, bakit mo nasabi iyan? Sinabi ni Jinglo na may malamig na mukha, halos pilayin ako ng mga tao ng pamilyang Han sa Jingdo. Kung hindi dahil sa pagsisikap ng aking ama, naging bangkay na ako ngayon. Sa tingin mo kaya ko bang iligtas ang batang ito? Malamig na tiningnan ni Jinlo si Fang Yu. Natigilan si Fang Yu, malinaw na medyo nalilito. Noon, ang pamilyang Han ay nagpadala ng mga tao upang patayin ang lahat sa banal na espasyo ng damo. At si Fang Yu lang ang nakatakas. Muntik nang mamatay si Jinglu dahil dito, ngunit wala siyang lakas para hamanin ang pamilya Han. Si Chinyu lang ang masisisi niya. Sa kabilang panig, hindi sineseryoso ni Chinyu si Jinglo. Talagang umaasa siya na darating si Jinglo upang makahanap ng gulo at gamitin ang pamamaraan ng paglamo ng langit upang masipsip siya. Let's go! Hinailan ni Chinyu si Yao Qing at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ng Medicinal Herbs Convention. Sa loob lamang ng isang oras, si Chinyu ay may ilang daang taong gulang na mga halamang gamot sa kanyang mga kamay. Hindi niya inaasahan na ang 100 taong gulang na mga halamang gamot ay madaling makuha sa Medicinal Herbs Convention. Kahit na ang Peach City ay may kakilakilabot na mapagkukunan, pati na ang Jingdo. Naramdaman ni Chinyu ang matinding panganib sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa likas na yaman ni Hanyu, talagang napahiya si Chinyu. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang malaking lungsod at isang maliit na lungsod ay ang pagkakaiba sa mga mapagkukunan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi mabilang na mga tao ang nag-rack ng kanilang mga utak upang makakuha ng foothold sa isang malaking lungsod. Mukhang kailangan kong mag-isip ng isang paraan upang matugunan ang pagitan namin ni Han Wei sa lalong madaling panahon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Inilagay niya ang lahat ng mga halamang gamot sa kanyang special magic artifact at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga halamang gamot kasama si Yao Qing. Ang lugar ng kombensyon ng mga halamang gamot ay napakalaki, at halos ang buong nayon ay na-requisition. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang oras na paglalakad, hindi pa rin nila nakita ang tinatawag na pharmacist ng Divine Medicine Pavilion. Ginoo Qin, mukhang napakasigla doon. Sa sandaling ito, itinuro ni Yao Qing ang isang stall sa hindi kalayuan at sinabi. Tumingin sa direksyon ni Yao Qing, tulad ng inaasahan, maraming tao ang nakatayo sa harap ng stall na iyon. Tara na at tingnan natin. Tinala ni Chinyu si Yao Qing at naglakad patungo sa stall na iyon. Inilabas ni Chinyu ang kanyang espiritual na pakiramdam at naramdaman ang mga taong dumating para lumahok sa kombensyon ng mga halamang gamot. Napakabilis, naramdaman ni Chinyu ang ilang malalakas na puwersa sa pinangyarihan. Mayroong hindi bababa sa 12 ng mga martial grandmaster na nag-iisa. Ang gayong nakakatakot na puwersa ay talagang hindi isang bagay na maihahambing ni Chuzhou. Ginoo Qin, tingnan mo. Itinuro ni Yao Qing ang isang piraso ng gauze cloth sa stall at sinabi. Ang gauze na tela na ito ay nagniningning ng ginto sa kabuuan, ngunit ito ay napakanipis. At may kakaibang panloob na chi na umuusbong dito. Ano ang bagay na ito? Tanong ni Chinyu. Tinulyapan ng may-ari ng stall si Chinyu at sinabing, tinatawag itong purple gold gauze cloth. Ang pagsusuot nito ay katumbas ng isang layer ng baluti. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Chinyu. Katumbas ng level ng armor. Para kay Chinyu, ang pinakamakapangyarihang bagay ay ang kanyang pisikal na lakas. Kung ang purple gold gauze robe na ito ay idinagdag sa kanyang katawan, gaano kalakas ang kanyang pisikal na lakas?
Pwede ko bang tingnan itong purple gold gauze robe? Magalang na tanong ni Chinyu. Ngumisi ang may-ari ng stall at sinabing, tingnan mo. Maaari mong subukan ito gamit ang isang kutsilyo. Nang makita ito, agad na inabot ni Chinyu at kinuha ang purple gold gauze robe. Pagkatapos, kumuha siya ng bronze sword mula sa kanyang special magic tool, pinaandar ang kanyang panloob na lakas, at nilaslas ang purple gold gauze robe. Gayunpaman, ang napakatalas na tansong espada ay hindi man lang nag-iwan ng puting marka. Higit sa lahat, pagkatapos matamaan ng puwersa ang purple gold gauze robe, agad itong naging matigas. Good stuff? Good stuff. Hindi mapigilan ni Chinyu na maging excited. Ano ang presyo ng purple gold gown na ito? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Tinulyapan ng may-ari ng stall si Chinyu at sinabing, depende kung ano ang nasa kamay mo. Nag-isip sandali si Chinyu, pagkatapos ay kumuha ng foundation establishment peel mula sa kanyang dibdib at sinabing, ang tabletang ito ay tinatawag na foundation establishment peel. Maaari itong magtaas ng isang antas sa Master Realm. Iniisip ko kung magagawa nitong makuha ang iyong atensyon. Pagkasabi niya nito, agad na tumingin ang mga tao sa paligid sa foundation establishment peel na nasa kamay ni Chinyu. Tinulyapan ng may-ari ng stall ang foundation establishment peel at ginisyan, itaas ang antas ng isang grandmaster ng isang antas. Sino ang magiging interesado sa gayong tableta? Totoo iyon. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba. Para sa kanila, hindi karapat-dapat na banggitin ang isang inner strength grandmaster. Taglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, nasa kamay ko pa rin ang fasting peel. Maaari nitong itaas ang antas ng isang grandmaster ng isang antas. Taasan ang aking cultivation level ng isang rank kapag naabot ko na ang grandmaster realm. Nang marinig ito, ang mga tao sa paligid ay nasa sabik na tumingin kay Chinyu. Binata, mayroon ka ba talagang tableta sa pag-aayuno? Kung talagang mayroon ka nito, handa akong magbayad ng mataas na presyo para mabili ito. Maaari kong palitan ito ng 100 taong gulang na damo. Nang makita ang nasa sabik na mga tao, bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, mayroon akong fasting peel, ngunit natatakot ako na hindi ko ito mailabas pansamantala. Nagsisinungaling ka, tama. Hindi maiwasang mapangiti ng katabi niya. Gusto mong samantalahin kami ng wala. Sa tingin mo ba lahat tayo ay tulala? Tama iyan. Ano ang ibig mong sabihin sa pagsulong ng isang antas? Puro ka na lang kalokohan. Hindi nagalit si Chinyu sa ugali ng karamihan. Tumingin siya sa may-ari ng stall at sinabing, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo munang itabi itong gauze robe. Sa 3 araw, magdadala ako ng mga fasting pills para ipagpalit dito. Medyo nagalit ang may-ari ng stall. Nag-isip siya sandali at sinabing, okay, pero kailangan mong palitan ng 10 fasting pills. 10. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ang presyong ito ay medyo lampas sa imahinasyon ni Chinyu. Sige. 10. Tumango si Chinyu at sinabi. Nang marinig ito ng may-ari ng stall ay agad niyang iniligpit ang gauze robe. Maghintay. Sa sandaling ito, isang binata ang lumakad mula sa hindi kalayuan. Kinuha niya ang gauze coat at pinalaki ito, at sinabing, I'm also very interested in this gauze coat. Bakit hindi mo ibenta sa akin? Hoy! Una naming nakita ang gauze coat na ito. Sigaw ni Yao Qing na may pagkadismaya. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at pinigilan siya, sinabing, ang may pinakamataas na presyo ay makakakuha nito. Walang dapat pag-usapan. Bahagyang tumango ang binata at saka tumingin sa may-ari ng stall. Sabi ng may-ari ng stall, basta mas mataas ang presyong inaalok mo, syempre sa iyo ang gauze coat na ito. Bahagyang ngumiti ang binata at sinabing, maaari kong gamitin ang maliit na wanden upang ipagpalit iyon. Small wanden. Sumimangot ang may-ari ng stall. Alam niya ang tungkol sa maliit na wanden na ito. Sinasabing mabilis itong makakabawi ng panloob na lakas sa loob ng maikling panahon, kaya ito ay itinuturing na isang bihirang bagay. Gayunpaman, kumpara sa fasting pill, ang pang-akit nito ay tila mas mababa. Mukhang napansin ng binata ang pag-aalala ng may-ari ng stall, kaya't sinabi niya na may mahinang ngiti, maaari kong ilabas ang little wanden on the spot.
Kung ikukumpara sa ginoong ito pagkaraan ng 3 araw, naniniwala akong gagawa ka ng tamang pagpili. Agad na kumunat ang noo ng may-ari ng stall. Tinulyapan niya si Chinyu at sinabing, kung maaari mo akong bigyan ng fasting pill ngayon, ang ghost coat na ito ay sa iyo. Ngunit kung hindi mo ito mailabas, natatakot akong maibenta ko lang itong ghost coat sa ginoong ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nag-isip siya sandali at sinabi sa mahinang boses, paano ito? Hintayin mo ako ng 1 oras. Maaari kitang bigyan pansamantala ng fasting pill. Hintayin kita ng 1 oras. Ang may-ari ng stall ay tila naguguluhan. Sinabi ni Chinyu na may mahinang ngiti, aayusin ko kaagad ang fasting pill para sa iyo. Nang marinig ito, agad na namutla ang lahat sa takot. Pinuhi ng mga table tas sa lugar. Hindi kaya marunong mag-refine ng pills ang binatang ito. Gumuso ang binata na iyon at sinabing, Sir, parang masyadong mayabang ang mga salita mo, di ba? Pinipino ang mga table tas sa lugar. Sinong maniniwala? Sinabi ni Chinyu na may mahinang ngiti, maniwala ka man o hindi, natural na malulutas ito sa loob ng 1 oras. Bahagyang ngumuso ang binata. Bigla siyang naglabas ng token sa kanyang bulsa at sinabing, isa akong alchemist ng Divine Alchemist Pavilion. Itong may-ari ng stall, ikaw mismo ang magdedesisyon kung ano ang pipiliin. Kabanata 302, nabigla ang parmasyutiko. Pharmacist of the Divine Alchemist Pavilion. Matapos itapon ang pagkakakilanlang ito, agad na nagbago ang reputasyon ng eksena. Halos lahat ay napatingin sa binatang ito na gulat na gulat. Kaya ikaw ang pharmacist ng Divine Alchemist Pavilion. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Sun Bao ng Sun Family. Isang karangalan ko na makilala ka. Ang saloobin ng lahat ay sapat na upang ipakita ang posisyon ng Divine Alchemist Pavilion sa kanilang mga puso. Tiningnan ng punong gamot ang may-ari ng stall at sinabing, Boss, nakapagdesisyon ka na ba? Tumayo ang may-ari ng stall at magalang na sinabi, kaya ikaw ang master ng gamot. Patawarin mo ako sa hindi ko nagawang pagtanggap sa iyo mula sa malayo. No worries. Buong pagmamalaking iwinagayway ng medicine master ang kanyang kamay. Kumuha siya ng 10 maliliit na table tas para sa pagpapagaling at sinabing, ang purple gold ghost coat na ito ay dapat na sa akin ngayon, tama ba? Ngumiti ang may-ari ng stall at sinabing, oo naman. Ikaw ang medicine master, kaya natural na mas nagtitiwala ako sa iyo. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang tinawag ni Chinyu ang dalawa. Ang may-ari ng stall ay tumingin kay Chinyu na may pagtataka at sinabing, Sir, mayroon pa bang iba? Kahit na mayroon ka talagang fasting pill, mas handa akong makipagtulungan sa Divine Alchemist Pavilion. Narinig mo ba yon? Sir, ang purple gold ghost robe ay pag-aari ko. Sabi ng apothecary na may mahinang ngiti. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, paano kung palitan ko ito ng Yuan Breaking Pill? Yuan Shattering Pill. Ang may-ari ng stall ay tila naguguluhan, habang ang apothecary sa tabi niya ay napuno ng pagkabigla. Halatang halata na ang apothecary na ito ay nakarinig ng Yuan Shattering Pills. Tumango si Chinyu at sinabing, maaaring gamitin ang Yuan Shattering Pill para makalusot sa isang martial grandmaster. Nang marinig ang mga salitang ito, ang lahat ay agad na nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkagulat. Sir, totoo ba ang sinabi mo? Mayroon ka ba talagang Yuan Shattering Pill? Kung ganoon ang kaso, handa akong magbayad ng mataas na presyo para mabili ito. Hindi siya pinansin ni Chinyu at tumingin sa may-ari ng stall. Ang may-ari ng stall ay tila medyo nag-aaway. Kahit na ang medicine master ng Medicine God Pavilion ay may marangal na katayuan, ang pangakit ng Essence Shattering Pill ay napakahusay. 2. Iniabot ni Chinyu ang kanyang daliri. Agad namang umiling ang may-ari ng stall. Nagmamadali niyang sinabi, talaga. Talaga. Tumango si Chinyu. Hehe, huwag kang makinig sa kanyang pagmamayabang. Sa sandaling ito, ang master ng gamot ay nanunuya. Bagaman ang Yuan Shattering Pill ay hindi itinuturing na isang sagradong pill, ito ay itinuturing pa rin na top grade 1. Kahit ako ay hindi ito angkinan, hayaan mo siya. Bahagyang bumantong hininga ang master ng gamot. Nang marinig ito ng may-ari ng stall ay agad siyang kumunat ang noo.
Nagpatuloy ang Panginoon ng gamot, hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Kahit na sa ating Divine Alchemist Pavilion, hindi marami ang makakapagpino ng Yuan Shattering Pill, huwag na lang siya. Kahit na ang apothecary ay hindi maaaring pinuhin ito. Kung gayon ang batang ito ay nagsisinungaling. Damn, para makuha itong purple gold gauze robe, talagang walang prinsipyo siya. Sumulyap si Chinyu sa apothecary at sinabing, kahit na hindi mo ito pinuhin, hindi ibig sabihin na hindi ko ito magagawa. Tumingin siya sa may-ari ng stall at naghihintay ng sagot nito. Saglit na natahimik ang may-ari ng stall at sinabing, kung makakainom ka talaga ng 2 Yuan Shattering Pills, ang purple gold gauze robe na ito ay magiging iyo. Okay, hintayin mo ako ng 1 oras. Tumango si Chinyu at sinabi. Gumisi si apothecary at sinabing, talaga bang mag-purifine ka ng pills on the spot? Ano ang iyong gagamitin upang pinuhin ang mga ito? 1 lighter. Pagkarinig nito ay agad na nagtawanan ang lahat. Hindi pinansin ni Chinyu ang pangungutya ng apothecary at iniunat lamang ang kanyang palad. 1 tipak ng asul na espiritong apoy ang agad na tumalon sa kanyang palad. Nang makita ang espiritong apoy na ito, ang ekspresyon ng alchemist ay agad na nagbago ng husto. Blue Spirit Fire. Paano ito posible? Napalunok ng laway ang alchemist. Kahit siya ay mayroon lamang pulang espiritong apoy. Kailangang malaman ng isang tao na hanggat ang isang tao ay gumagawa ng isang espiritong apoy, ang isa ay magkakaroon ng mga kwalipikasyon upang makapasok sa Divine Alchemist Pavilion, lalo pa ang isang Blue Spirit Fire. Sino ka ba talaga? Tanong ng alchemist na puno ng gulat ang mukha. Chinyu. Walang pakialam na sinabi ni Chinyu ang kanyang pangalan. Chinyu. Siya ang kilala bilang hari ng Chuzhou, Chinyu. Nabalitaan ko na nakipag-away siya kay Master Go kanina lang. Ano ang silbi ng pakikipag-away kay Master Go? Naglakas loob siyang hamanin ang pagkakaroon ng pamilyang Han. Maglakas loob ka ba? Sa anumang kaso, I don't dare. Ang pinakamatandang miss ng pamilya yan ay ang kanyang asawa. Tinitigan ng parmasyutiko si Chinyu at sinabing, kaya ikaw si Chinyu. Narinig ko ang mga chismis tungkol sa iyo, ngunit hindi ako naniniwala. Hindi ko kailangan na maniwala ka, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu ang isang ordinaryong kalan mula sa kanyang special magic tool at pinino ang essence breaking pill sa mismong lugar. Napakahaba ng prosesong ito, ngunit walang gustong umalis. Nakatitig silang lahat kay Chinyu na parang naghihintay ng resulta. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at ang tableta sa loob ng kalan ay nagsimulang dahan-daang nabuo. Gotcha! Sa isang malutong na tunog, ang kalan ay hindi makayanan ang napakalaking puwersa at talagang nabasag. Hahaha! Hindi napigilan ng apothecary na ito na tumawa ng malakas. Wala kang ang sisidlan, paano ka magpipino ng tableta? Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang paggamit ng kalan upang pinuhin ang isang tableta. This is simply a layman. Sabi ng apothecary na may malamig na ngiti. Walang sinabi si Chinyu. Itinaas niya ang palad niya at biglang lumitaw ang isang gintong liwanag. Pagkatapos nito, ang apoy ay itinapon sa palad ni Chinyu. Ang mga agos ng jade green na panggamot na likido ay muling pinadalisay sa palad ni Chinyu. Ano? Ginamit niya talaga ang kanyang palad bilang sisidlan. Ito. Masyadong hindi ka panipaniwala. Maging ang alchemist ay natulala. Hindi pa siya nakakita ng ganoong pamamaraan. Bagamat kontrolado ni Chinyu ang espiritual na apoy, nang umalis ang espiritual na apoy sa kanyang katawan at bumalik sa kanyang palad, naramdaman pa rin niya ang marahas na kapangyarihan ng espiritual na apoy. Hindi nagtagal, ang gintong liwanag na nananatili sa kamay ni Chinyu ay direktang nabasag. Ang espiritual na apoy ay direktang lumalapit sa palad ni Chinyu. Chila! Matapos ang palad ni Chinyu ay sumailalim sa espiritual na apoy, agad itong nagbuga ng mga alon ng makapal na usok. Ang matinding sakit ay hindi kayang tingnan. Likas na nararamdaman ni Chinyu ang sakit na nagmumula sa kanyang palad, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at walang kahit katiting na intensyon na sumuko. This time, kahit ang maliit na may-ari ng stall ay medyo naantig. Ang Chinyu na ito ay medyo desperado. Bweng!
Sa wakas, makalipas ang isang oras, lumiwanag ang palad ni Chinyu. Origin Breaking Pill, nabuo. Kabanata 303, ang Elder ng Divine Alchemist Pavilion. Tahimik na nakahiga sa palad ni Chinyu ang isang Yuan Shattering Pill. Ang isa sa mga palad ni Chinyu ay nasunog na ng itim, at ito ay isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Ito ang Yuan Shattering Pill. Napatingin ang lahat sa tableta sa palad ni Chinyu na may pagdududa. Tumanggo si Chinyu at iniabot ang tableta sa may-ari ng stall. Hinawakan ng may-ari ng stall ang Yuan Shattering Pill na may kaunting curiosity sa kanyang mukha. Hindi pa niya nakita ang Yuan Shattering Pill noon, kaya hindi niya alam kung totoo o peke ang tabletang ito. Speaking of which, Apothecary, totoo ba itong Yuan Shattering Pill? Tumingin ang may-ari ng stall sa Apothecary mula sa Divine Alchemist Pavilion. Ang ekspresyon ng Apothecary ay lubhang hindi magandang tingnan, at hindi niya maiwasang kumuyam ang kanyang mga kamao. Napakalinaw niya na ang tabletang ito ay ang Yuan Shattering Pill. Ngunit kung aaminin niya ito, hindi niya makukuha itong purple gold gauze robe. Tinulyapan ng Apothecary ang mga tao sa paligid at nakitang lahat ay naghihintay ng kanyang sagot. Kaya naman, tumahimik siya at sinabing, hindi talaga ito isang Yuan Shattering Pill. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nagulat. Mas lalong nagdikit ang mga kilay ni Chinyu habang malamig siyang nakatingin sa Apothecary. Kung hindi ito ang Essence Shattering Pill, ano ito? Malamig na tanong ni Chinyu. Bahagyang bumantong hininga ang Apothecary at sinabing, kung tama ang hula ko, dapat ay walang kwentang tableta ito. Sa madaling salita, ang iyong pill refinement ay nabigo. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Malamig na sabi ni Chinyu. Ito man ang Essence Shattering Pill o hindi, dapat malinaw sa puso mo. Bilang isang apothecary ng Divine Alchemist Pavilion, nagbubuga ka ng katarantaduhan para sa iyong pansariling interes at sinasamantala ang tiwala ng iba sa iyo. Ito ba ang Medicine God Pavilion? Parang ganon-ganon lang. Pagkatapos niyang magsalita, agad na sumipsip ng malamig na hangin ang lahat. Talagang minamaliit ni Chinyu ang Medicine God Pavilion sa publiko. Baliw ba siya? Lalong nagalit ang Medicine Master na iyon habang sinasabi, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang Medicine God Pavilion ba ay isang bagay na masusuri ng isang junior na tulad mo? Gumisi si Chinyu at sinabing, akala ko noong una na ang Medicine God Pavilion ay isang sagradong bulwagan, ngunit pagkatapos kitang makita, labis akong nadismaya sa Medicine God Pavilion. Hehe, turn mo na bang suriin ang Divine Alchemist Pavilion? Nakangiting sabi ni Apothecary. Pagkasabi noon ay tumingin siya sa may-ari ng stall at sinabing, Boss, nasa kamay mo ang desisyon. Ikaw ang magdesisyon para sa iyong sarili. Medyo nagalit din ang may-ari ng stall. Siyempre, nagtiwala siya sa Divine Alchemist Pavilion more, ngunit personal niyang nasaksihan ang proseso ng pagpino ni Chinyu sa tableta. Iyon ay gumagamit ng kanyang palad upang pinuhin ang tableta. Higit pa rito, siya ang may kontrol sa isang asul na espiritual na apoy. Ito. Walang paraan para patunayan ito, ang bulong ng may-ari ng stall. Wala siya sa hangganan ng paglusob, kaya kahit ubusin niya ang Essence Shattering Pill, wala itong epekto. Boss, ako ay nasa tuktok ng Zhangshi Realm kamakailan. Bakit hindi mo ibigay sa akin itong Essence Shattering Pill, at susubukan ko? Sabi ng katabi niya. Pinandilatan siya ng may-ari ng stall at galit na nagmura, F***CQ, are you dreaming? Kung gayon walang paraan upang patunayan ito. Inilatag ni Apothecary ang kanyang mga kamay at sinabing may mahinang ngiti. Puno ng pagkalito ang mukha ng may-ari ng stall. Sa ilang sandali, hindi niya alam kung paano magdesisyon. Ano, hindi ka naniniwala sa Divine Medicine Pavilion? Kumatok si Apothecary habang mainit ang plancha. Nagnganga ang mga ngipin ng may-ari ng stall. Ibinalik niya ang broken yuan pill kay Chinyu at humihingi ng tawad, pasensya na, mayroon lang akong purple gold na gauze na damit. Ayokong makipagsapalaran, kaya, sana mapatawad mo ako. Umiling si Chinyu at binawi ang Essence Destruction Pill. Tumango siya at sinabing, ayos lang. Naiintindihan ko.
Sa sinabi nito, inalis ni Chinyu ang Essence Destruction Pill at tumalikod, naghahanda na umalis. Mababang kapatid, maaari mo bang pahiram sa akin ang tabletang ito upang tingnan? Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang boses mula sa gilid ni Chinyu. Paglingon niya, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40 na nakatingin kay Chinyu nang nakangiti. Nang makita ng Medicine Master ng Divine Alchemist Pavilion ang taong ito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Elder, bakit ka nandito? Nagmamadaling sabi ng Medicine Master. Matanda. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay talagang isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Pagbati, elder ng Divine Alchemist Pavilion. Nang makita ng lahat ang sitwasyon, binati siya ng lahat. Hindi sila pinansin ng matanda. Tumingin siya kay Chinyu at muling nagtanong, Little brother, pwede mo bang ipahiram sa akin ang tabletang ito para tingnan? Matapos maranasan ang bagay na ito, nagkaroon ng napakasamang impresyon si Chinyu sa Divine Alchemist Pavilion. Kaya naman, walang ekspresyon niyang sinabi, I think it's better to forget it. Ang mga uwak sa mundo ay kasing itim ng mga uwak. Hindi na kailangan iyon. Pagkatapos sabihin ito, naghanda si Chinyu na umalis. Mabilis na pinatigil ng elder si Chinyu at sinabing, mababang kapatid, maaaring may hindi pagkakaunawaan. Siya lang ang hindi makakatawan sa Divine Alchemist Pavilion. Bukod dito, ang ating banal na Alchemist Pavilion ay hindi kailanman nagkukulang ng mga tabletang panggamot. Hindi naman mawawala kung hayaan mo akong tingnan. Kumunat ang noo ni Chinyu, na para bang nakumbinsi siya. Kaya naman, ibinigay ni Chinyu ang pill sa elder. Matapos matanggap ng matanda ang tableta, agad niyang sinimulan itong maingat na pagmasdan. Ang kanyang ekspresyon ay medyo kakaiba, at tinitingnan pa niya si Chinyu paminsan-minsan. Mula sa ekspresyon ng matanda, ang pagpipino ng Yuan Shattering Pill na ito ay talagang nabigo, sabi ng isang katabi niya. Hindi mapigilan ni Chinyu na huminga ng malamig sa kanyang puso. Ang banal na pavilion ng gamot na ito ay talagang hindi kasing sagrado ng kanyang naisip. Kakaiba. Sa wakas ay nagsalita ang matanda. Elder, paano na? Take ang pill na ito, right? May nagmamadaling tanong. Walang sinabi ang matanda. Patuloy lang siya sa paghima sa kanyang baba. Naiinip na si Chinyu. Malamig niyang sabi, akala mo rin fake ito, di ba? Ibalik mo sa akin ang pill. Kung wala nang iba, aalis na ako. Nagmamadaling iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo ako naiintindihan. Nalulungkot lang ako na hindi ka galing sa Divine Alchemist Pavilion, pero bakit ang galing mo sa alchemy? Nang sabihin niya ito, hindi maiwasang matigilan ang lahat. Elder, ibig mong sabihin, isa talaga itong Yuan Shattering Pill. Nag-aalalang tanong ng may-ari ng stall. Bahagyang tumango ang elder at sinabing, hindi lamang ito isang Yuan Shattering Pill, ito rin ay isang napakatagumpay na Yuan Shattering Pill. Sa ganoong kasanayan, hindi maraming tao sa buong Divine Alchemist Pavilion ang makakatulad dito. Kabanata 304, ang galit na si Dong Tianhai. Matapos marinig ang mga salita ng elder, nagulat ang lahat. Gaano kalaki ang karangalan na purihin ng isang elder ng Divine Alchemist Pavilion? Little brother, ibabalik ko sa iyo ang Essence Shattering Pill. Ibinalik ng elder ang pill kay Chinyu. Uminom si Chinyu ng tableta at hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Medyo nalito siya saglit at lalo pang naghinala sa Divine Alchemist Pavilion. Ibigay mo sa akin. Nang makita ito ng may-ari ng stall, dali-dali niyang inagaw ang purple gold gauze robe mula sa mga kamay ng apothecary. Pagkatapos, tumingin kay Chinyu ang may-ari ng stall na may nakakahiyang ngiti at humihingi ng tawad, Sir, pasensya na. Na-misunderstood kita ngayon lang. Iyong purple gold gauze robe ay sa iyo. Seryoso ka. Agad na nakaramdam ng kasiyahan si Chinyu. Mabilis na tumango ang may-ari ng stall at sinabing, talaga. Sige. Aayusin ko na ang natitirang 2 table tasks para sa iyo, sabi ni Chinyu. Ang may-ari ng stall ay nagmamadaling pinigilan si Chinyu at umiling, sinabing, Sir, walang pagmamadali.
Ang paggamit ng iyong mga kamay upang pinuhin ang tableta ay masyadong malupit. Kapag nagtagumpay ka sa pagpino nito sa hinaharap, ibigay mo lang sa akin ang peel. Medyo may pasasalamat na sinabi ni Chinyo, kung gayon, maraming salamat. Habang nag-uusap ang dalawa, malamig na ang tingin ng matanda sa apothecary. Ito ay malinaw na isang yuan-shattering pill. Bakit mo nasabi na ito ay isang bigong tableta? Malamig na tanong ng matanda. Agad na napuno ng pawis ang ulo ng alchemist at hindi mapapantayan ang kaba. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, Elder, pasensya na. Ito ay, ang aking mahinang mata ang nagkamali. Nagkamali ang mga mata ko. Agad na sumigaw ang matanda. Ang yuan-shattering pill ay nakaimbak sa napakalaking halaga sa Divine Alchemist Pavilion. Halos lahat ay may isa. Sabi mo nagkamali ka. Kung mayroon ka lamang ganitong uri ng kakayahan, hindi ka karapat-dapat na manatili sa Divine Alchemist Pavilion. Malamig na sabi ng matanda. Agad na nataranta ang amo ng gamot. Nagmamadali siyang lumuhad sa lupa at humingi ng awa, Elder, alam kong mali, ako, saglit lang ng kasakiman, kaya nagsinungaling ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nakikiusap ako sa iyo. Sinabi ng matanda na may malamig na ngiti, nasira mo ang reputasyon ng aking Divine Alchemist Pavilion. Hindi ka pa karapat-dapat na manatili sa Divine Alchemist Pavilion. Mula ngayon, hindi ka na ang Medicine Master ng may Divine Alchemist Pavilion. Magwala ka. Huwag, kuya. Alam ko talaga ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang baliw na sigaw ng apothecary. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng matanda. Iniabot ng matanda ang kanyang daliri at agad na nabasag ang token ng Divine Alchemist Pavilion. Ang ganitong eksena ay hindi maiwasang maging sanhi ng walang katapusang pagbuntong hininga. Little brother, I wonder kung interesado kang pumunta sa aking Divine Alchemist Pavilion bilang bisita. Sa sandaling ito, tumingin ang elder kay Chinyo nang nakangiti. Nagulat na naman ang lahat. Ang Chinyo na ito ay talagang inimbitahan ng isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Anong uri ng karangalan ito? Saglit na nag-isip si Chinyo at sinabing, kung may oras ako, talagang bibisita ako. Tumawa ng malakas ang elder at sinabing, sige, hihintayin kita sa Divine Alchemist Pavilion. Bahagyang yumuko si Chinyo sa kanya bilang pagpapakita ng paggalang. Hindi na nagtagal ang matanda at mabilis na tumalikod para umalis. Pagkaalis niya, pinalibutan ng lahat si Chinyo at nagsimulang purihin at pabor sa kanya. Ginoo. Chin, ang pangalan ko ay Wang Bao. Kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang sa akin. Mayroon pa akong 300 taong gulang na Chinese knotweed sa bahay. Kung gusto mo, Mr. Chin, huwag mag-atubiling kunin ito. Ginoo. Chin, handa akong magbayad ng 50 milyon para magamot mo ang aking sakit. Sa pagtingin sa baliw na ugali ng karamihan, hindi mapigilan ni Chinyo na mapabuntong hininga. Napakataas daw ng status ng Divine Alchemist Pavilion. Nakikita ito ngayon, talagang namuhay ito sa reputasyon nito. Matapos silang pasalamatan isa-isa, inalis ni Chinyo ang kanyang purple gold ghost robe at umalis kasama si Yao Qing. Ginoo. Chin, hindi ko talaga inaasahan na ang Divine Alchemist Pavilion ay talagang magugustuhan mo. Yayaman ka sa hinaharap. Tuwang-tuwang sabi ni Yao Qing. Sinabi ni Chinyo na may mapait na ngiti, isa lang itong casual na imbitasyon. Huwag masyadong seryosohin. Casual na imbitasyon. Mr. Chin, ang Divine Alchemist Pavilion ay hindi kailanman nagkusa na mag-imbita ng sinuman. Sabi ni Yao Qing na parang totoo lang. Natahimik sandali si Chinyo, at mabilis na umikot ang kanyang isip. Ang pagsali sa Divine Alchemist Pavilion ay maaaring talagang isang magandang pagpipilian. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng mas maraming mapagkukunan at bahagyang isara ang distansya kay Han Wei. Let's go! Hindi itinuloy ni Chinyo ang paksang ito. Naguguluhan na nagtanong si Yao Qing, saan tayo pupunta? Para mahanap si Dong Tianhai, malamig na sabi ni Chinyo. Ang lugar ng konbensyon ng mga halamang gamot na ito ay napakalaki, at ang bilang ng mga bisita ay napakalaki.
Gayunpaman, hindi mahirap hanapin si Dong Tianhai. Dahil kilala siya bilang hari ng gamot, natural na maraming tao ang sumasamba sa kanya. Gaya ng inaasahan, natagpuan ni Qin Yu si Dong Tianhai sa isang napakaliwanag na lokasyon. Sa wakas ay natagpuan na rin kita, sabi ni Qin Yu na may singkit na mga mata. Sumimangot si Yao Qing at sinabing, Mr. Qin, maraming tao sa harap ng stall niya, at marami ding eksperto. Hindi ba medyo delikado ang pagpunta natin doon ng ganito? Walang pakialam na sinabi ni Qin Yu, huwag kang mag-alala. May sarili akong countermeasures. Maraming tao ang nakatayo sa harap ng stall ni Dong Tianhai. Ginoo. Dong, sa wakas nagkita na tayo ulit. Ginoo. Dong, may divine herb ako dito. Maaari mo bang tingnan ito? Master Dong, magkano ang damong ito? Sa pagharap sa karamihan ng mga tao, si Dong Tianhai ay nakakagulat na mayabang. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, kung gayon ay maaari nating ipagpalit ito sa parehong mga halamang gamot o isang babe. Tungkol naman sa iba, hindi na kailangang pag-usapan pa. Sa harap ng pagmamataas ni Dong Tianhai, walang nagalit. Sa kabaligtaran, lahat sila ay mapagpakumbaba. Master Dong, magkano ang tatlong halamang ito? Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang narinig. Biglang binuksan ni Dong Tianhai ang kanyang mga mata at nagmamadaling tumingin. Qin Yu, buhay ka pa ba talaga? Medyo pangit ang mukha ni Dong Tianhai. Gumisi si Qin Yu at sinabing, bakit? Gusto mo ba talaga akong mamatay? Medyo naguguluhan ang ekspresyon ni Dong Tianhai. Ang tatlong halamang gamot sa kamay ni Qin Yu, bawat isa sa kanila ay mahigit 500 taong gulang na, ay masasabing hindi mabibili ng salapi. Master Dong, nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin? Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata, at isang hangarin na pagpatay ang sumugod kay Dong Tianhai. Nagkunwaring kalmado si Dong Tianhai at nagsabi, Qin Yu, mas mabuting huwag kang kumilos ng walang ingat. Ito ang Herbs Convention, at ang Divine Alchemist Pavilion ay nagpapanatili ng kaayusan. Hindi siya pinansin ni Qin Yu at direktang inilagay ang tatlong damo sa kanyang Spatial Magic Tool. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dong Tianhai, at nagmamadali siyang nagalit, Qin Yu, hayagan mo ba akong pagnanakawan? Lumalabag ka sa kautusan. Paglabag sa kautusan. Tinaas ni Qin Yu ang kanyang kilay, at pagkatapos ay nginisyan, anong utos ang nilabag ko? Pinabawi ko lang mga gamit ko. May problema ba? Ikaw. Galit na galit si Dong Tianhai kaya lumabas ang mga asul na ugat. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Qin Yu, huwag mo akong pilitin. Ang apela ko dito ay lampas sa iyong imahinasyon. Oh, ganoon ba? Gusto ko talagang makita ito. Gumisi si Qin Yu. Gusto mo ba talagang gawin ito? Galit na tumayo si Dong Tianhai at galit na sinabi. Gumisi si Qin Yu, sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Mabuti. Pinilit mo akong gawin ito. Galit na sabi ni Dong Tianhai. Pagkatapos, tumingin siya sa Martial Grandmaster na dahan-daang naglalakad at sinabing, please wait. Kung handa kang lutisin ang isang maliit na problema para sa akin, ako, si Dong Tianhai, ay may utang na loob sa kanya. Pagkasabi niya nito ay agad na lumapit ang tatlong Martial Grandmaster matapos marinig ang balita. Master Dong, anong problema? Magalang na tanong ng tatlong tao. Itinuro ni Dong Tianhai si Qin Yu at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, turuan siya ng leksyon. Napatingin agad ang tatlo kay Qin Yu. Gayunpaman, nang makita nila ng malinaw ang mukha ni Qin Yu, nagulat silang sinabi, Mr. Qin, bakit ka nandito? Kabanata 305, Puhunan ni Fang Yu. Tiningnan ni Qin Yu ang tatlong taong ito sa puzzlement, na parang naramdaman niyang medyo hindi sila pamilyar. Ang tatlong taong ito ay nagmamadaling nagpaliwanag, nakita naming lahat ang proseso ng pagpino mo ng mga table tasks ngayon lang. Masyado ka talagang nakakamangha. Oo, nakatanggap ka pa ng imbitasyon mula sa Divine Alchemist Pavilion. Hinahangaan talaga kita. Nang marinig ang mga salita ng tatlong taong ito, biglang natauhan si Qin Yu. Samantala, ang ekspresyon ni Dong Tianhai ay matigas at sobrang awkward.
Talagang nakatanggap si Chinyu ng imbitasyon mula sa Divine Alchemist Pavilion. Paano ito naging posible? Kayong tatlo, pakiingatan ang batang ito. Muling sabi ni Dong Tianhai. Sumulyap ang tatlong tao kay Dong Tianhai at sinabing may malamig na mukha, Dong Tianhai, pamilyar ba kami sa iyo? Tama iyan. Kung maglakas loob ka na naman magsalita ng kalokohan, kami na muna ang bahala sa'yo. Paano mo may insulto si Mr. Chin? Alam na alam ng tatlong tao na ang isang apothecary ng Divine Alchemist Pavilion ay higit na mahalaga kaysa kay Dong Tianhai, ang folk medicine king. Ginoo. Chin, ikinalulungkot kong istorbo kita. Kung mayroon kang anumang bagay na kailangan mo ng tulong, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong, magalang na sabi ng tatlong tao. Pagkasabi nito ay sabay na umalis ang tatlong tao. Tumingin si Chinyu kay Dong Tianhai nang may pag-iinis. Master Dong, ang iyong mga koneksyon ay mukhang hindi masyadong maganda. Sabi ni Chinyu na may panunuya. Ang mukha ni Dong Tianhai ay sobrang pangit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chinyu, nakainom ka na ng mga halamang gamot. Ano pang gusto mo? Taken. Gumuso si Chinyu. Dong Tianhai, malinaw kong sinabi sa iyo, ihatid sila sa aking pintuan sa loob ng 3 araw. Sa kasamaang palad, sinira mo ang iyong pangako. Kasabay nito, direktang iwinagayway ni Chinyu ang kanyang kamay at inilagay ang lahat ng mga halamang gamot sa stall ni Dong Tianhai sa kanyang special magic artifact. Namumula ang mukha ni Dong Tianhai, at sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, wala siyang magawa kay Chinyu, at pinipigilan lamang niya ang kanyang galit. Pagkatapos matanggap ang mga halamang gamot, tumalikod si Chinyu at umalis. Pagtingin sa likod ni Chinyu, nagngangalit si Dong Tianhai sa galit. Uwit, Ginoo. Chin, ang Herbs Convention sa pagkakataong ito ay talagang nakakuha ng malaki, pagmamalaki ni Yao Qing. Tumango si Chinyu at sinabing, tama. Lahat ito ay salamat kay Dong Tianhai. Kung hindi, hindi ko alam ang tungkol sa Herbs Convention. Ito ay maaaring ituring na isang blessing in disguise. Ang Herbs Convention ay tumagal hanggang alas 12 ng gabi. Nakahanap ng hotel sina Chinyu at Yao Qing at pansamantalang nanatili doon. Sa gabi, binuksan ni Chinyu ang kanyang special magic tool at maingat na binilang. Mayroong 3 halamang gamot na 500 taong gulang, at 10 halamang gamot na higit sa 100 taong gulang. Ang napakalaking bilang ay nagpasaya kay Chinyu. Mayaman ako. Hindi napigilan ni Chinyu ang mapangiti. Humiga siya sa kama at naisip pa niyang magkakaroon siya ng magandang panaginip ngayong gabi. Sa sandaling ito, biglang may kumatok sa pinto. Sumimangot si Chinyu at walang malay na sumigaw, sino ito? Brother Chin? Ako na. Ang kaakit-akit na boses ni Fang Yu ay nanggaling sa labas ng pinto. Fang Yu. Bakit siya nandito? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Matapos mag-isip sandali, lumapit pa rin si Chinyu at binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, si Fang Yu ay nakasuot ng purple na damit. Sa ilalim ng liwanag, makikita sa isang sulyap ang kanyang magandang figure. Miss Fang, bakit ka nandito? Tanong ni Chinyu. Hindi sinagot ni Fang Yu ang tanong na ito. Sa halip, sinabi niya na may mahinang ngiti, Mr. Chin, hindi mo ba ako iimbitahan? Sumimangot si Chinyu, ngunit sa huli, gumawa siya ng puwang para makapasok si Fang Yu. Pagkatapos, binuhusan ni Chinyu si Fang Yu ng isang basong tubig at nagtanong, Miss Fang, bakit mo ako pinuntahan sa kalagitnaan ng gabi? Itinaas ni Fang Yu ang kanyang mukha at tumingin kay Chinyu gamit ang kanyang mga mata na nakakapukaw ng kaluluwa. Hindi ba ako makakapunta sa iyo kung wala akong gagawin? Kinusat ni Fang Yu ang kanyang mga mata at sinabing. Ramdam ni Chinyu ang kaakit-akit na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang katawan. At nang magsalita siya, mas malakas ang kapangyarihan na direktang umatake sa kanyang isipan. Miss Fang? Walang silbi ang pang-aakit mo sa akin, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Baka sa mukha ni Fang Yu ang pagkagulat, dahil ang kanyang pang-aakit ay hindi kailanman nabigo noon. Si Fang Yu ay tila ayaw sumuko. Tumayo siya at iginalaw ang kanyang magandang katawan, unti-unting lumapit kay Chinyu. Nakaupo sa gilid ni Chinyu,
Sumandal si Fang Yu sa tenga ni Qin Yu at may slan na sinabi, Brother Qin, hindi ka ba talaga natinag? Habang nagsasalita siya, inabot ni Fang Yu at hinawakan ang dibdib ni Qin Yu. Gayunpaman, sa sandaling ito, inabot ni Qin Yu at hinawakan ang palso ni Fang Yu. Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog. Miss Fang, mangyaring magkaroon ng respeto sa sarili. Kung patuloy kang matigas ang ulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite, malamig na sabi ni Qin Yu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fang Yu. Bahagyang bumantong hininga siya at sinabing, Brother Qin, ikaw ang unang makakalaban sa alindog ko. Imposibleng sabihin na hindi siya naantig. Pagkatapos ng lahat, si Qin Yu ay isa ring lalaking puno ng sigla at sigla. Gayunpaman, sa kaibuturan ng puso ni Qin Yu, mayroong matinding pananabik. Ang pananabik na ito ay nagdulot kay Qin Yu ng isang malakas na kalooban at ang pagganyak na sumulong ng buong tapang. Ito ay sapat na upang labanan ang anumang tukso sa mundo. Miss Fang? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Kung hindi, matutulog na ako, malamig na sabi ni Qin Yu. Nang makita ito, tumigil si Fang Yu sa panunokso kay Qin Yu. Naglabas siya ng jade green na butil mula sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ito ay kumikislap ng isang demonyong liwanag. Kuya Qin, may regalo ako sa iyo, nakangiting sabi ni Fang Yu. Kinuha ni Qin Yu ang butil at nagulat na sinabi, ano ito? Hulaan mo, panunokso ni Fang Yu sa kanyang magagandang mata. Pinalaki ni Qin Yu ang butil at seryosong sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ito, dapat ay isang glass marble. PFFT. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Fang Yu na matawa. Kuya Qin, sa tingin mo ba ay pumunta ako dito sa kalagitnaan ng gabi para lang bigyan ka ng glass bead? Nakangiting sabi ni Fang Yu. Siyempre, nagbibiro si Qin Yu. Nilero niya ang butil at nagtanong, ano ba talaga ito? Noon lang seryosong sinabi ni Fang Yu, ito ay tinatawag na inner core. Galing ito sa isang demonyong hayop sa ilalim ng dagat. Inner core. Natigilan si Qin Yu. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Qin Yu ang pangalang ito. Tumango si Fang Yu at sinabing, ito ang demonyong hayop sa loob. Kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabing, ikaw. Saan mo nakuha ito? Sa pagsasalita tungkol sa paksang ito, tila may naalala si Fang Yu. Tumingin siya sa labas ng bintana at dahan-daang nagsabi, 10 taon na ang nakalipas, gumala ako sa isang desyerto na isla at hindi sinasadyang nakuha ko ito. Mayroong 2 tabletop sa kabuuan, at ang isa sa kanila ay nilunok ko na. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Qin Yu na kuskusin ang inner core at nakangiting sinabi, ang alindog sa iyong katawan ay nagmula sa inner core, tama ba? Tama si Kuya Qin. Tinapin ni Fang Yu ang kanyang bibig at nakangiting sinabi. Hinawakan ni Qin Yu ang kanyang baba at sinabing, ang panloob na kaibuturan ng demonyong hayop na ito ay dapat na napakahalaga, tama ba? Bakit mo ako binigay? Medyo mapait na sinabi ni Fang Yu, babae lang ako na walang background. Kung gusto mong umakyat, kailangan mong umasa sa isang lalaki. Noon, akala ko si Jinglo ang kandidato, pero ngayon nagbago na ang isip ko. Mas bagay ka sa kanya. Nagtaas ng kilay si Qin Yu. Ito ba ay itinuturing na isang pamumuhunan? Kooperasyon. Maaari mong isipin ito sa ganitong paraan, nakangiting sabi ni Fang Yu. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Qin Yu na sila ni Fang Yu ay medyo magkapareho. Pareho silang mga taong gustong baguhin ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit walang background. Ito ay tiyak na isang mahirap na landas. Para sa isang babaeng tulad ni Fang Yu na maabot ang puntong ito, dapat ay nagbayad siya ng malaking halaga. Miss Fang? Hindi ko pa rin maintindihan, sabi ni Qin Yu. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi ka pumili ng isang young master mula sa isang malaking aristokratikong pamilya? Tinaas ni Fang Yu ang kanyang kilay at sinabing, Brother Qin, kahit na umaasa ako sa isang malaking aristokratikong pamilya, sa tingin mo ba ako ay pahahalagahan? Sa mga mata nila, baka isa lang akong laruan na pwedeng i-kick out anumang oras. Sa relatibong pagsasalita, ang pamumuhunan sa isang potensyal na stock ay natural na isang mas mahusay na pagpipilian.
Paano kung magiging isang malaking aristokratikong pamilya ka sa hinaharap? Kabanata 306, ang koponan ng dragon at tigre. Nang marinig ito, agad na naging interesado si Qin Yu kay Fang Yu. Ang Fang Yu na ito ay hindi mahina, at ang kanyang ambisyon ay hindi rin maliit. Ano naman si Jing Lo? Pinabayaan mo na lang ba siya? Tanong ni Qin Yu na may mahinang ngiti. Ipinatong ni Fang Yu ang isang kamay sa balikat ni Qin Yu at natatawang sinabi, maaari bang ikumpara sa iyo si Jing Lo? Para sa akin, walang feelings, only value. Iyan ang gusto ko. Bahagyang tumango si Qin Yu. Si Qin Yu ay nagtanong tungkol sa Fang Yu na ito, at sinabing ang kanyang mga koneksyon ay hindi mahina. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang alindog, nakabighani niya ang maraming mahahalagang tao. Sa hinaharap, kapag nagpunta siya sa Jingdo, maaaring makapasok siya sa listahan ng kanyang mga pabor. Kuya Qin, anong ibig mong sabihin? Tumaas ang kilay ni Fang Yu at nagtanong. Deal. Tumayo si Qin Yu at nakipagkamay kay Fang Yu. Bahagyang ngumiti si Fang Yu at sinabing, kung gayon, hindi na kita guguluhin pa. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Fang Yu at lumabas ng pinto. Nang makarating siya sa pinto, biglang huminto si Fang Yu at misteryosong sinabi, may sorpresa sa panloob na kaibuturan. Bago pa makapagtanong si Qin Yu, umalis na si Fang Yu. Sa bakanting silid, sinusukat ni Qin Yu ang inner core na ito. Ang panloob na kaibuturan ay nasa kadiliman, kumikislap na may liwanag na demonyo. Hindi ako sasaktan ng Fang Yu na ito, tama ba? Napakamot ng ulo si Qin Yu at nag-isip sa sarili. Nilunok ni Fang Yu ang isang inner core at nakuha ang kapangyarihan ng alindog. Kung gayon, anong uri ng epekto ang makukuha niya pagkatapos lunokan ang isang ito? Sa tingin ko ang panloob na core na ito ay hindi lamang magpapataas ng aking lakas, malamang na magdadala ito ng mga hindi inaasahang benepisyo. Hindi na nag-isip pa si Qin Yu at agad na nilunok ang inner core sa kanyang tiyan. Pagkatapos nito, nagsimula siyang umupo ng cross-legged at idredge ang kanyang mga meridian. Bilang isa sa pinakamalakas na pangangatawan ng Chaos Body, napakalakas ng tolerance ng katawan nito. Halos walang hindi kayang lunokan ng kaguluhang katawan. Gayunpaman, pagkatapos lamunin ni Qin Yu ang inner core na ito, naramdaman niyang parang itinayong muli ang kanyang buong dantian. Ang mga alon ng mahiwagang kapangyarihan ay dumaloy sa mga meridian ni Qin Yu at sa kanyang buong katawan. Kasunod noon ay pinulupot nito ang kanyang mga laman loob, mula sa loob hanggang sa labas, hanggang sa kanyang balat. Ang gayong mahiwagang epekto ay naging sanhi ng pagkaputla ni Qin Yu sa takot. Naramdaman na lang niya ang walang humpay na kaluskos ng kanyang buong katawan. Sa isang maikling sandali, nagsimulang kumunat ang balat ni Qin Yu. Ang tigas at lakas ng kanyang katawan ay mabilis na tumataas. Isang kakaibang puwersa ang pumuno sa katawan ni Qin Yu. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ang kakaibang pakiramdam na ito ay nagsimulang mawala, at ang nakakatakot na chi, espiritual na enerhiya sa loob nito ay sumabog. Nagsalubong ang mga kilay ni Qin Yu. Tila naramdaman niyang may posibilidad siyang tumuntong sa ikalawang antas ng monastikong yugto. Gaya ng inaasahan, ang chi, espiritual na enerhiya na ito ay umaatake sa bawat acupoint sa kanyang katawan ng buong lakas. Pagkaraan ng isang oras, kumakalat ang komportableng pakiramdam sa buong katawan niya. Sa sandaling ito, ang lakas ni Qin Yu ay umakyat sa ibang antas. Ang panloob na core na ito, maaari talagang magpapataas ng aking katawan at lakas. Sa wakas ay naunawaan ni Qin Yu ang kahulugan ni Fang Yu. Ang panloob na core na ito ay talagang mas angkop para kay Qin Yu. Si Qin Yu, na ang katawan ay hindi maihahambing na matigas, ay umabot na ngayon sa isang nakakatakot na estado. Gamit ang katawan na ito at ang purple gold gauze robe, walang sinumang mababa sa grade 5 martial grandmaster ang makakabasag nito. Hindi maiwasan ni Qin Yu na medyo nasasabik. Higit sa lahat, hindi lamang na-reconstruct ng tabletang ito ang kanyang balat, maging ang kanyang mga panloob na organo ay lubos na napabuti. Ang inner pill na ito, ay talagang hindi masama. Pamulong si Qin Yu sa mahinang boses. Isang kakaibang puwersa ang lumitaw sa kanyang katawan, at ang kakaibang puwersang ito ay sumanib sa katawan ni Qin Yu.
Ang lakas lamang ng kanyang katawan ay sapat na upang labanan ang isang martial grandmaster. Ilang sandali lang ay pumunta na siya sa Jingdo. Uwi. Kinabukasan. Pagkagising ni Qin Yu, binalak niyang umalis kasama si Yao Qing. Habang pabalik sa Chuzhou, naramdaman ni Qin Yu na parang nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Gayunpaman, sinarado ni Qin Yu ang kanyang utak, ngunit hindi pa rin niya maalala kung ano iyon. Kalimutan mo na, babaliwalain ko lang, bulong ni Qin Yu, pagkatapos ay sumandal sa eroplano at nakatulog. Rehiyon ng Chuzhou. Sa isang napakalaking larangan ng pagsasanay, 12 ng mahusay na mga lalaki ang nakatayo doon ng maayos. Lahat sila ay maingat na piniling mga sundalo mula sa rehiyon ng Chuzhou, at bumuo sila ng isang espesyal na pangkat ng labanan. Ang koponan ay tinawag na koponan ng Longho, at malapit na silang lumahok sa kompetisyon sa pagtatapos ng taon. Matandang Wo, bakit hindi pa dumarating ang Qin Yu na iyon? Tanong ng isang mukhang may dignidad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakakunot ang noo. Nag-aalalang sinabi ni Uncle Wo, Opisyal Long, huwag kang mag-alala. Pupunta ako at pipilitin ko siyang muli. Pagkatapos sabihin iyon, pumunta si Uncle Wu sa gilid dala ang kanyang cellphone at tinawagan si Qin Yu. Sa kasamaang palad, naka-off ang telepono ni Qin Yu. Nakaramdam ito ng pananakit ng ulo ni Tito Wu. Sa kritikal na sandaling ito, nawala si Qin Yu. Opisyal na matagal, hindi natuloy ang tawag, humihingi ng tawad si Tito Wu. Matagal na sumangot ang opisyal at sinabing, dahil ayaw niyang sumama, kalimutan mo na. Mas mabuti para sa aking mga tao na isagawa ang espesyal na pagsasanay. Pagkasabi niyo na ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang binata ang lumakad. Ito ang aking pinagmamalaki na disipulo, na nagngangalang Zuho. Siya ay hindi lamang isang mahusay na grandmaster, ngunit mayroon ding mahusay na karanasan sa pagsasanay. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, matagal na huminto ang opisyal, at pagkatapos ay sinabi ng may pagmamalaki, ang pinakamahalagang bagay ay mayroon siyang plano sa pagsasanay sa kanyang mga kamay. At ang planong ito ay nagmula kay Qing. Natigilan si Uncle Wu at nagmamadaling sinabi, seryoso ka ba? Of course. Sabi ni Officer Long na may mahinang ngiti. Bagaman ito ay isang mahinang bersyon, ito ay nagmula kay Officer Ye Qing. Ang epekto ay lampas pa rin sa imahinasyon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Uncle Wu na sumimangot. Kailangang sabihin na ang mahinang bersyon ng plano ni Ye Qing ay talagang napakatokso. Kung noon pa man, tiyak na papayag si Uncle Wu nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, sa isip ni Uncle Wu, naalala niya ang pangako ni Qin Yu. Sinabi niya na hahayaan niyang manalo ang rehiyon ng Chuzhou sa unang pwesto ngayong taon. At ang mahinang bersyon ng plano ng pagsasanay ni Ye Qing ay tiyak na hindi mananalo sa unang pwesto. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring Jingdo Military District. Officer Long, bakit hindi tayo maghintay? Naniniwala ako na tiyak na darating si Qin Yu, sabi ni Uncle Wu na nakakunot ang noo. Hindi napigilan ni Commander Long na kumunat ang noo nang marinig iyon. So what if dumating siya? Paano kung hindi siya dumating? Sa tingin mo ba ang plano ng pagsasanay ni Qin Yu ay maihahambing sa plano ng War God Ye? Medyo nahihiya na sabi ni Uncle Wu, ngunit sinabi ni Qin Yu na hahayaan niyang ang ating rehiyon ng Chuzhou ay makakuha ng unang pwesto ngayong taon. Kabanata 307 ay isang hindi kumpletong bersyon lamang. Nang marinig ito, hindi napigilan ng Officer Long ang pagtawa. Matandang Wu, alam mo ba kung ano ang iyong pinag-uusapan? Matagal na umiling ang opisyal na walang magawa. Ang JINGDU War Zone ay palaging isang hindi malulutas na bundok. Ang pinakasikat na layunin ng iba pang mga lugar ng digmaan ay upang makakuha lamang ng pangalawang lugar. Ngayon sinasabi mo na nangako si Qin Yu na mauuna. Ano, mas makapangyarihan pa ba siya kaysa kay Qing? Medyo nahiya din si Uncle Wu. Walang magawa niyang sinabi, nangako si Qin Yu. Kung babalik siya sa kanyang salita, handa siyang parusahan. Siya ay isang ignorante na tao na walang takot, mahabang buntong hininga ng opisyal. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay, at lumakad si Zuho. Pagbati, Opisyal Wu. Sumaludo si Zuho Jing at sumigaw.
Okay, Zuho. Mula ngayon, itatalaga kita bilang kapitan ng Dragon at Tiger Team. May tiwala ka ba? Mahabang tanong ng opisyal. Sumigaw si Zuho, ipinapangako kung tatapusin ko ang misyon. Matagal nang ngumiti ang opisyal at sinabing, kailangan mo ring mangako. Hindi man lang nag-isip si Zuho bago siya sumigaw, hahayaan kong makapasok ang rehiyon ng Chuzhou sa nangungunang tatlo. Mabuti. Kung hindi mo kaya, pananagutan kita. Mahabang sigaw ng opisyal. Oo. Pagkatapos, naglakad si Zuho patungo sa Dragon Tiger Squad. May gustong sabihin si Uncle Wo, ngunit naputol ito ng mahabang kumaway sa pamamagitan ng kumaway ng kamay. Buntong hininga. Hindi napigilan ni Uncle Wo ang isang mahabang buntong hininga. Uwi, sa eroplano. Biglang nagising si Chinyu mula sa kanyang pagtulog. Tinapot niya ang ulo niya at bigla siyang natauhan. Naalala ko lang na may nakalimutan ako. Ngayon ang araw ng espesyal na pagsasanay sa rehiyon ng Chuzhou. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumingin si Chinyu kay Yao Qing at nagtanong, gaano katagal bago dumating ang eroplano. Kinakalkula ni Yao Qing ang oras at sinabing, mga 1 oras pa. Tumango si Chinyu. Sapat na ang 1 oras. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naghanap ng angkop na paraan ng paglilinang sa kanyang isipan. Sa maikling panahon, ang pinakamabilis na paraan upang mapabuti ay natural na sanayin ang katawan. Sa makatuwid, mabilis na nakahanap si Chinyu ng plano sa pagsasanay sa katawan sa kanyang isipan. Maaaring mapabuti ng planong ito ang pangangatawan ng isang tao sa napakaikling panahon, ngunit ito ay medyo masakit. Sa kabutihang palad, maaaring pinuhin ni Chinyu ang isang tableta para makabawi dito. Dapat sapat na ang body refining technique, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay lumapag ang eroplano sa kabisera ng probinsya ng Chuzhou. Pagkababa niya sa eroplano, sumakay si Chinyu ng taxi at nagplanong pumunta sa rehiyon ng Chuzhou. Gayunpaman, sa oras na ito, tinawag ni Tito Wu si Chinyu. Chinyu? Saan ka nagpunta? Hindi ako makalapit sa iyo. Hindi naiwasang magtanong ni Uncle Wu nang matapos ang tawag. Humihingi ng tawad si Chinyu, paumanhin, Tio Wu. May gagawin ako at lumabas saglit. Nagpaplano akong magtungo sa rehiyon ng Chuzhou ngayon. Natahimik sandali si Uncle Wu at sinabing, sige, punta ka muna sa bahay ko. Pagkasabi nito, direktang ibinaba ni Tito Wu ang telepono. Tiningnan ni Chinyu ang oras. 12:00 na ng hapon. Mukhang huli pa ako, inilabas ni Chinyu ang kanyang dila at sinabi sa mahinang boses. Ilang sandali pa, dumating sina Chinyu at Yao Qing sa bahay ni Uncle Wu. Sa oras na ito, si Uncle Wu ay nakaupo sa study, maingat na nagbabasa ng isang dokumento sa kanyang kamay. Itinulak ni Chinyu ang pinto at pumasok. Nakangiting tanong niya, Tito Wu, ano ang tinitingnan mo? Bakit ang seryoso mo? Nang makita si Chinyu, agad na tumayo si Uncle Wu. Sinabi niya na may ilang panunuya, paano mo makakalimutan ang ganoong mahalagang bagay? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga nakatataas ay labis na hindi nasisiyahan sa iyo ngayon. At pinalitan nila ang coach ng Dragon at Tiger Team. Sa puntong ito, inihagis ni Uncle Wu ang dokumento sa kanyang kamay kay Chinyu. Tingnan mo ang iyong sarili, sabi ni Tito Wu na may malamig na mukha. Kinuha ni Chinyu ang dokumento at tiningnan itong mabuti. Nalaman niya na ito ay isang hindi kumpletong pamamaraan ng paglilinang. Bagamat mukhang misteryoso ang pamamaraan ng paglilinang na ito, kulang ito sa pinakamahalagang bahagi. Tito Wu? Ano ito? Tanong ni Chinyu. Gumuso si Uncle Wu at sinabing, ito ang espesyal na pamamaraan ng pagsasanay ni Ye Qing. Ito ay isang mahinang bersyon lamang. Isang mahinang bersyon. Umiling si Chinyu. Ito ay hindi isang mahinang bersyon, ngunit isang hindi kumpletong bersyon. Kung magsasanay tayo ayon sa pamamaraang ito, hindi lamang ito magkakaroon ng anumang epekto, ngunit magdudulot din ito ng mga side effect, sabi ni Chinyu. Natigilan si Uncle Wu. Nagmamadali siyang nagtanong, totoo ba ang sinabi mo? Talagang totoo, sabi ni Chinyu. Kumunat ang noo ni Uncle Wu.
Kinuha niya ang dokumento at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, kung totoo ito, magkakaproblema tayo. Sa pag-iisip nito, mabilis na hinayla ni Uncle Wu si Chinyu at sinabing, tara na. Pupunta tayo sa rehiyon ng Chuzhou ngayon. Kaya naman, lumabas ng bahay sina Chinyu at Tito Wu at naghanda na pumunta sa rehiyon ng Chuzhou. Sa sandaling ito, bumalik si Little Yu mula sa labas dala ang kanyang bag. Nang makita niya si Chinyu, itinapon niya ang kanyang bag. Chinyu? Bakit ka nandito? Ano ang ginagawa mo sa lahat ng oras na ito? Hindi ka pumunta sa bahay ko para maglaro. Sabi ni Little Yu habang nakadilat ang mga mata. Xiao Yu, ang iyong kapatid na Chinyu ay abala. Paano siya magkakaroon ng oras para makipaglaro sa iyo? Malungkot na sabi ni Uncle Wu. Pamulong si Xiao Yu? Kung gayon may oras ka ngayon, di ba? Chinyu? Bakit hindi mo ako turuan? Gusto ko ring matuto ng kung fu. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, wala akong oras ngayon. Pupuntahan kita pagtapos na ako, okay? Hindi pwede. Hindi mo pa alam kung kailan ka matatapos. Palagi kang nagsisinungaling. Hinawakan ni Xiao Yu ang braso ni Chinyu at sinabing, paano kung tuturuan kita? Nagboluntaryo si Yao Qing. Inilibot ni Xiao Yu ang kanyang mga mata kay Yao Qing at sinabing, ikaw. Sa mahina mong kung fu, kalimutan mo na. At mukhang kawawa ka. Ang matandang mukha ni Yao Qing ay agad na namula at siya ay bumulong, napakagwapo ko, gaano ako kaawa-awa. Okay? Kailangan na nating umalis. Yao Qing? Manatili kay Xiao Yu. Hinayla ni Uncle Wu si Chinyu at naglakad papunta sa kotse. Hindi nagtagal, dumating silang dalawa sa rehiyon ng Chuzhou. Dumiretso sila sa opisina ni Officer Long. Sa opisina, nakatayo si Officer Long sa harap ng bintana, nakatingin sa larangan ng pagsasanay sa labas. Officer Long. Mabilis na pumasok si Uncle Wu kasama si Chinyu. Matandang Wu, bakit ka nandito? Matagal na humigop ng tsaa ang opisyal. Pagkatapos, itinuro niya ang larangan ng pagsasanay sa labas at sinabi, tingnan mo, ang lahat ng miyembro ng Dragon at Tigre Team ay puno ng sigla. Ang espesyal na plano sa pagsasanay ni Zuho ay mas nakakagulat. Natahimik si Uncle Wu saglit, hindi alam kung paano sasagutin. Ang espesyal na plano sa pagsasanay na ito ay talagang nakakagulat. Hindi lamang ito magdadala ng anumang epekto, ngunit madaragdagan din nito ang pasanin sa katawan, mahinang sabi ni Chinyu sa oras na ito. Kung magpapatuloy ito ng mahabang panahon, ang mga function ng katawan ng mga miyembro ng Dragon at Tiger Team ay seryosong bababa. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, agad na sumimangot ang opisyal at tumingin kay Chinyu ng may sama ng loob. Sino ka? Mahabang tanong ng opisyal na may malamig na mukha. Yumuko si Chinyu at sinabi, ako si Chinyu. Pagbati, opisyal. Ikaw ba iyon Chinyu? Anong hari ng Chuzhou ang tawag sa iyo? Walang magandang impresyon si Officer Long kay Chinyu. Bago pa makasagot si Chinyu, matagal nang nagpatuloy ang opisyal, sinabi mo na ang plano sa pagsasanay na ito ay magpapataas ng pasanin sa katawan. Ano, sinasabi mo bang hindi maganda ang training plan ni Ye Qing? Umiling si Chinyu at sinabing, ang plano sa pagsasanay ni Ye Qing ay natural na hindi pangkaraniwan. Sa kasamaang palad, ang hawak mo sa iyong mga kamay ay isang hindi kumpletong bersyon. Bukod dito, kahit na ito ay isang kumpletong bersyon, sa palagay ko ay hindi ito mas mahusay kaysa sa akin. Kabanata 308 ay ganap na nilipol. Ang mga salita ni Chinyu ay medyo mayabang, na mas lalong ikinagalit ng opisyal. Ibig mong sabihin mas malakas ka kaysa kay Qing. Matagal na tanong ng opisyal na may mahinang ngiti. Umiling si Chinyu at sinabing, syempre hindi ako kalaban ni Officer Ye, pero kung one-round training plan, baka mas maganda ang plano ko. Gaya nga ng sinabi ni Chinyu, ang inheritance treasury na naiwan ng kanyang ama ay talagang hindi bagay na maihahalin tulad ni Qing. Sinabi ni Officer Long na may madilim na mukha, anong kalokohan? Old Wu, hilingin sa kanya na umalis. Matagal na opisyal, Chinyu, siya. Sabi ko, yayain mo siyang umalis. Matagal na sabi ng opisyal.
Walang pagpipilian si Uncle Wu kundi hilahin ang braso ni Chinyu. Pagkalabas nilang dalawa sa opisina, sinabi ni Tito Wu, Chinyu, huwag mo nang masyadong pansinin. Kung tutuusin, nakakagigil ang mga salita mo. Bukod dito, matagal nang itinuturing ng opisyal si Ye Qing bilang kanyang idolo, kaya natural na hindi niya ito tatanggapin. Tumango si Chinyu at sinabing, naiintindihan ko. Kung tungkol sa opisyal, pupunta ako at hikayatin siyang muli, sabi ni Uncle Wu. Napangiti si Chinyu at sinabing, Uncle Wu, sa tingin mo ba ay magiging kapaki-pakinabang ang iyong panghihikayat? Matatag ang ugali ni Officer Long. Natatakot ako na kahit anong sabihin mo ay hindi niya ito tatanggapin. Kumunot ang noo ni Uncle Wu at sinabing, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Maghintay ka lang, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Nakita ko ang kanyang espesyal na plano sa pagsasanay. Sa 5 araw, ang mga katawan ng mga miyembro ng Special Training Team ay magsisimulang mabaigo. Sa oras na iyon, gagawa ako ng sarili kong plano. Bagamat iyon ang nangyari, medyo nag-aalala pa rin si Uncle Wu. Paano kung iniisip ng opisyal na normal lang na mabaigo sila? Tanong pabalik ni Uncle Wu. Napangiti si Chinyu at sinabing, kapag sinabi kong hindi nila ito kayang tanggapin, nangangahulugan ito na naabot na ng kanilang katawan ang limitasyon at hindi na sila maaaring magpatuloy. Biglang naintindihan ni Uncle Wu. Sinabi niya sa malalim na boses, Chinyu, wala na tayong maraming oras. Hindi ba medyo sayang ang 5 araw? Ikinalat ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, Tito Wu, mayroon ka bang mas magandang ideya? Hindi. Umiling si Uncle Wu. Kung ganoon, nakangiting sabi ni Chinyu. Nang makita ito, magagawa lamang ni Tito Wu ang sinabi ni Chinyu. Pagkatapos, sinundan ni Chinyu si Uncle Wu pabalik sa kanyang tirahan. Nang bumalik silang dalawa, si Yao Qing ay nakaupo doon habang si Xiaoyu ay nanunood ng TV. Matapos makita si Chinyu, nagmamadaling tumayo si Xiaoyu. Bakit ka bumalik kaagad? Medyo nagulat na sabi ni Xiaoyu. Ito ay negosyo ng mga matatanda, huwag mo akong tanungin. Pinandilatan siya ni Uncle Wu. Ngumiti si Chinyu at tinapak ang ulo ni Xiaoyu. Babalik ako kapag tapos na ako. Tumango si Xiaoyu. Pagkatapos, palihim niyang sinabi, Chinyu, pwede mo ba akong turuan? Gusto ko rin maging eksperto, okay. Xiaoyu. Huwag mong ipagpaliban ang negosyo ng iyong kapatid na si Chinyu. Taway ni Uncle Wu. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang. Tuturuan ko lang sana si Xiaoyu ng ehersisyo sa paghinga. Talaga. Yay! Mabuhay si Kuya Chinyu. Excited na sigaw ni Xiaoyu. Sinabi ni Jianggu na si Xiaoyu ay may purong yin constitution. Ang ganitong uri ng bilis ng paglilinang ng katawan ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang tanging ikinalulungkot ay ang purong konstitusyon ng yin ay maaari lamang linangin ng yin chi. Kung tungkol sa lakas ng loob at chi, espiritual na enerhiya, hindi sila maabsorb. Sumama ka sa akin. Tinala ni Chinyu ang maliit na isda sa looban. Pagkatapos, pinabayaan niya ang maliit na isda na naka-cross-leg sa lupa at itinuro sa kanya ang ehersisyo sa paghinga. Napakatalino ng little fish. Sa loob lamang ng 1 oras, alam na niya kung paano gawin ang ehersisyo sa paghinga. Ang tanging awa ay ang yin chi ay mahirap makuha sa lungsod. Sa makatuwid, hindi maramdaman ni Xiaoyu ang paglanghap na binanggit ni Chinyu. Masyado ba akong tanga? Sabi ni Xiaoyu na may pagkadismaya. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi, napakataas ng iyong talento, mas mataas kaysa kay Yao Qing. Oo naman. Agad na tumingin si Xiaoyu kay Yao Qing nang may pagmamalaki. Sinabi ni Yao Qing na may mapait na mukha, Mr. Qin, pwede bang huwag mo akong ikumpara? Ito ang totoo, nakangiting sabi ni Chinyu. Kung sobrang talino ko, bakit hindi ko maramdaman ang inhaling sensation na binanggit mo? At wala akong maramdaman sa ibabang bahagi ng tiyan ko, ungol ni Xiaoyu. Hinaplos ni Chinyu ang ulo ni Xiaoyu at sinabi, iyon ay dahil hindi angkop ang lugar na ito para sa iyong pagtatanim. Kapag tapos na ako, dadalhin kita kung saan. Deal. Tuwang-tuwang sabi ni Little Fish.
Sa mga sumunod na araw, halos buong araw ay nanatili si Chinyu sa kanyang silid. Maliban sa pagkain, wala na siyang makita. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa larangan ng pagsasanay ng rehiyon ng Chuzhou. Captain Zhou, sa tingin ko ay hindi na ako makakatagal pa, sabi ng isang miyembro ng team na may mapait na mukha. Actually, may ganitong feeling din ako. Pakiramdam ko ay napakabigat ng aking katawan, at ang mga buto sa aking mga paa ay parang mabibiyak na. Isang bato ang nag-udyok ng 1,000 alon, at halos lahat ay nagsimulang tuya. Kinawian ni Zuho, tumahimik kayong lahat. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng maging bitter bago matamis? Hanggat mananatili ka, ang iyong mga katawan ay lubos na bubuti. Ngunit ito ay masyadong hindi komportable, mahinang sabi ng isang miyembro ng koponan. Agad na nagalit si Zuho nang marinig niya iyon. Itinaas niya ang paa at sinipa ang ibabang tiyan ng miyembro ng team na iyon. Nagalit siya, maaari kang sumigaw. Ang aming Dragon Tiger team ay hindi nangangailangan ng basurang tulad mo. Nang makita ito ng lahat, wala silang lakas ng loob na magsalita. Kaya lang nilang ihanda ang sarili at ipagpatuloy ang pagsasanay. Zuho, kumusta ang pagsasanay? Sa oras na ito, matagal na lumakad ang opisyal mula sa hindi kalayuan. Nagmamadaling sinabi ni Zuho, opisyal na matagal, mangyaring makatiyak. Ipinapangako kung tatapusin ko ang misyon. Napakunot ang noo ng opisyal at sinabing, narinig ko lang na sinabi nila na hindi kaya ng katawan nila. May mali ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kaligtasan ang palaging unang prioridad. Nagmamadaling sinabi ni Zuho, opisyal, ito ang kakaiba ng planong ito sa pagsasanay. Hanggat maaari mong tiisin ito, maaari kang pumailang lang sa langit. Matagal na tumango si Commander, saka tumalikod at umalis. Bagamat iyon ang nangyari, hindi maiwasan ni Commander Long na isipin ang mga salita ni Chinyu. Kung ito ay talagang tulad ng sinabi ni Chinyu, kung gayon ito ay magiging mahirap. Isang araw na naman ang lumipas. Sa wakas ay lumabas na ng kwarto si Chinyu. Tamad siyang nag-inat at bumulong, pagod na pagod ako. Chinyu, ano ang tinatago mo sa kwarto nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Uncle Wu na may pagtataka. Mahiwagang sinabi ni Chinyu, hindi ko sasabihin sa iyo. Malalaman mo bukas. Sa gabi. Hindi pa rin huminto sa pagsasanay ang mga miyembro ng Dragon at Tiger Team. Tinunod nila ang planong ibinigay ni Zuho at sinubukan ang kanilang makakaya. Sa sandaling ito, ang isa sa mga miyembro ng koponan ay biglang dumura ng dugo at bumagsak sa lupa, hindi makabangon. Anong nangyayari? Nagbago ang ekspresyon ni Zuho at nagmamadali siyang naglakad. Bago pa mabigla ang lahat, napaluhod ang isa pang tao na may kasamang plop. Masakit ang kanyang ekspresyon, at tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Nako, nabali ang binti ko, hindi ko maigalaw ang paa ko. Sigaw ng miyembrong iyon sa sakit. Sa isang kisap mata, lahat ay nagsimulang magkaroon ng iba't ibang sitwasyon. May mga taong nagsusuka ng dugo, habang ang iba naman ay nabalian ng buto. Sa isang kisap mata, 14 sa 18 miyembro ang bumagsak. Paano ito mangyayari? Natarante si Zuho. Hindi niya alam ang gagawin. Doktor. Sa sandaling ito, may nag-react at nagmamadaling sumigaw. Sa kabutihang palad, ang distrito ng militar ay nilagyan ng mga doktor. Ilang sandali pa, maraming doktor ang sumugod. Tinala nila ang 12 ng mga miyembro sa infirmary ng magulo. Tumayo si Zuho sa pintuan. Ang kanyang mukha ay medyo pangit, at ang kanyang puso ay labis na nababalisa. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, tuluyang lumabas ang doktor. Doktor, kumusta ang kanilang kondisyon? Nagmamadaling naglakad si Zuho at nagtanong. Sinabi ng doktor na may time na ekspresyon, hindi masyadong maganda. Ang kanilang mga katawan ay dumanas ng iba't ibang antas ng pinsala. May mga bali pa nga sa buong katawan. Halos imposible na silang magpatuloy sa pagsasanay. Kabanata 309, patungo sa Jingdo. Ang mga salita ng doktor ay parang isang suntok sa ulo, na agad na nagpamutla sa mukha ni Zuho. Paano ito mangyayari?
Umindayog ang katawan ni Zuho, at halos mawalan siya ng balanse. Doktor, ay, nagkakamali ka ba? Sabi ni Zuho, medyo ayaw sumuko. Malamig na sinabi ng doktor, maaari kong pagdudahan ang aking mga kasanayan sa medikal, ngunit hindi mo ako maaaring ituring bilang isang tanga. Kahit isang taong walang karanasan ay nakakakita ng bali. Ang mukha ni Zuho ay sobrang hindi magandang tingnan, at ang mga butil ng pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Paano niya ito ipapaliwanag ng matagal sa opisyal? Sa sandaling ito, matagal nang sumugod ang opisyal mula sa kabilang panig ng koridor. Anong nangyari? Mahabang pag-aalalang tanong ng opisyal. Mabilis na sinabi ng doktor sa opisyal ang nangyari. Pagkatapos makinig sa kanya, agad na nagalit si Officer Long. Ibig mong sabihin mahigit 10 tao ang malubhang nasugatan. Nabali lahat ng buto nila. Paano ito nangyari? Walang magawa ang doktor, Officer Long, hindi ko rin alam. Ganito ang nangyari matapos silang ipadala dito. Agad na tiningnan ng opisyal si Zuho at malamig na nagtanong, ano ba talaga ang nangyari? Nanginginig ang mga labi ni Zuho habang sinasabi niya, ako, hindi ko rin alam. Malamang may mali sa iyong plano sa pagsasanay. Matagal na nagngangalit ang opisyal at sinabi. Let me ask you, paano mo nakuha yung training plan? Gayun din, ito ba ay isang mahinang bersyon o isang hindi kumpletong bersyon? Sabihin sa akin ang katotohanan. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, hindi nang ahas si Zuho na ipagpatuloy ang pagtatago nito. Lumuhad siya sa lupa at sumigaw, ang plano sa pagsasanay na ito ay talagang isang hindi kumpletong bersyon, ngunit hindi ko inaasahan na haantong ito sa ganoong kahihinatnan. Officer Long, alam kong mali ako. Please spare me this time. Sob. Matagal na galit na sinabi ng opisyal, spare you this time. Mahigit 10 tao ang malubhang nasugatan. Sino ang mananagot? Zuho, mas mabuting ipagdasal mo na ang buhay nila ay hindi nasa panganib. Kung hindi, maghihintay kang makulong. Dahil sa pagbulyaw ay uminit ang ulo ni Zuho. Tulala siyang napaupo sa lupa, saglit na hindi alam ang gagawin. Buhay ng tao ang nakataya. Maging ang commander ay matagal nang kinailangang pasanin ang responsibilidad para sa gayong malaking insidente. Sa sandaling ito, matagal nang naisip ni Commander si Chinyu. Minsan sinabi ni Chinyu na ang iyong plano ay isang may sira na bersyon. Iniisip ko kung mayroon siyang anumang mga solusyon, mahabang pag-iisip ni Commander sa kanyang sarili. Nagmamadaling bumangon si Zuho mula sa lupa at nag-aalalang sinabi, Commander Long, mayroon ba siyang solusyon? Kami. Hahanapin natin siya ngayon. Sabi ni Commander Long na may galit na tingin, talagang mali ang paghusga ko sa iyo. Sundan mo ako. Nagmamadaling bumangon si Zuho mula sa lupa at sinundan ng matagal ang opisyal. Madaling araw na, at halos walang mga naglalakad sa kalsada. Gayunpaman, isang jeep ang mabilis na humaharurot paalis sa napakabilis na bilis. Sa bahay ni Uncle Wu. Nakatayo si Chinyu sa kwarto, sinusukat ang isang purple gold ghost coat. Mula noong binili niya ito, hindi pa ito sinubukan ni Chinyu. Ang purple gold ghost coat ay kumikislap na may mahinang liwanag sa dilim. Subukan mo, naisip ni Chinyu sa sarili. Inabot niya lang para kunin ang purple gold ghost coat nang marinig ang tunog ng pagpreno ng sasakyan mula sa labas. Tumingin si Chinyu sa bintana at nakita ang isang military green jeep. Ha! Mas mabilis ito kaysa sa inaakala ko, naisip ni Chinyu sa sarili. Maya-maya, may kumatok sa pinto, ngunit hindi nagmamadali si Chinyu. Naupo siya sa kanyang silid at tahimik na naghihintay. Pagkalipas ng ilang minuto, ang boses ni Uncle Wu ay nagmula sa pintuan ng kwarto ni Chinyu. Chinyu? Tulog ka na ba? Hinahanap ka ni Officer Long para sa isang agarang bagay, sigaw ni Tito Wu mula sa labas ng pinto. Alam ni Chinyu ang kabigatan ng bagay, kaya hindi siya kumilos ng padalos-dalos at agad na binuksan ang pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, napaluhod si Zuho ng may pagkadapa. Chinyu? Pakiusap tulungan mo ako, sabi ni Zuho na may uhog at luha. Itinaas ni Chinyu ang kanyang palad, at isang banayad na puwersa ang nagpaangat sa kanya. Tara na,
sabi ni Chinyu. Natigilan si Officer Long at nalilitong nagtanong, saan tayo pupunta? Upang iligtas ang mga tao, sabi ni Chinyu. Hindi mo ba ako hinanap dahil dito? Agad nitong ikinagulat ang opisyal ng mahabang panahon. Nagtataka siyang tumingin kay Chinyu at hindi niya maiwasang isipin ang sarili, nahulaan na nitong si Chinyu ang lahat. Buhay ng tao ang nakataya, kaya huwag mag-aksaya ng oras, udyok ni Chinyu. Nabalik sa katinoan si Officer Long at mabilis na tumango, good. Kaya, ang grupo ng 4 ay mabilis na tumakbo patungo sa rehiyon ng Chuzhou. Makalipas ang kalahating oras, sinundan sila ni Chinyu sa ward. Sa pagtingin sa mga taong nakahiga sa kama, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Chinyu? Paano na? May ideya ka ba? Matagal na nag-aalalang tanong ng opisyal. Tumango si Chinyu at sinabing, opisyal na matagal, huwag kang mag-alala. Kaya ko silang pagalingin. Agad na nakahinga ng maluwag ang opisyal na matagal. Mabilis siyang sumigaw sa labas, Doktor, pumasok ka kaagad at sabihin kay Mr. Chin ang kalagayan ng pasyente. Hindi na kailangan, matagal na pinutol ni Chinyu ang opisyal. Sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon, hindi lamang nahukay ni Chinyu ang talento ng pagkakaroon ng malakas na pisikal na katawan, ngunit sa parehong oras, tahimik ding nagbabago ang kanyang mga mata. Isang hindi mahahalatang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Chinyu. Pagkatapos walisin ang kanyang mga mata, nagkaroon si Chinyu ng pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon. Tirang buto, nasirang internal organs. Ito ay mas seryoso kaysa sa naisip ko, pag-ungol ni Chinyu sa mahinang boses. Dahil dito, lalo pang nagulat ang opisyal. Paano nalaman ng Chinyu na ito ang lahat? Opisyal Zhu, mahihirapan akong ihatid ang 2 uri ng pildores na ito sa bibig ng pasyente. Iniabot ni Chinyu ang kanyang palad, at mahigit 20 pildores ang nahulog sa kanyang palad. Ang tableta ay kasing laki lamang ng isang butil ng bigas, kaya hindi ito mahirap ubusin. Hindi lamang pinabayaan ni Zhou ang pasyente, ngunit nagmamadali rin siyang uminom ng tableta at sinimulang ihatid ito sa bibig ng pasyente isa-isa. Chinyu, kailan mo pino ang pil na ito? Naguguluhan na tanong ni Uncle Wu. Ngumiti si Chinyu at sinabi, hindi mo ba ako tinanong kung bakit ako nagtatago sa kwarto kahapon? Nagulat na sabi ni Uncle Wu, ikaw, pinino ang pil na ito. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, oo. Talaga bang kapaki-pakinabang ang tabletang ito? Matagal na naputol ang opisyal. Ngumiti si Chinyu at sinabing, maghintay ka lang. Pagkaraan ng ilang minuto, ang walang malay na pasyente ay umupo mula sa kama gaya ng inaasahan. 1, 2, 3. Sa isang kisap mata, halos lahat ng miyembro ng team ay naupo mula sa kama. Ang galing! Ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi napigilan ng opisyal na matagal ang kanyang dila sa pagtataka. Lumipat ka at tingnan kung may mali sa iyong katawan, sabi ni Chinyu. Nang makita ito, lahat ay nagmamadaling umiling. Ang galing talaga. Hindi napigilan ni Commander Long na tuwang-tuwa. Chinyu, kasalanan ko ang lahat sa pagiging bulag at pagsisi sa iyo. Paumanhin ni Commander Long. Mula ngayon, ikaw na ang kapitan ng Dragon and Tiger Team. Halika, mag-usap tayo sa opisina. Masiglang hinailan ni Commander Long si Chinyu at pumasok sa opisina. Sa opisina. Matagal na nagbuhos ang opisyal ng isang tasa ng mainit na tsaa para kay Chinyu. Ang kanyang mukha ay puno ng isang ngiti, at ang kanyang pananibik ay halos hindi maitago. Officer Long, may tanong ako, biglang sabi ni Chinyu. Matagal na tumango ang opisyal at sinabi, kung mayroon kang anumang mga katanungan, sabihin mo lang. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, aling lungsod ang venue ng kompetisyon sa pagkakataong ito. Jingdu? Siyempre, mahabang sabi ng opisyal. Pinigilan ni Chinyu ang pananibik sa kanyang puso at patuloy na nagtanong, maaari ba akong sumama sa iyo sa Jingdo? Kabanata 310. Ang gulat na Hanwei. Nakangiting sinabi ni Officer Long, bilang isang coach, siyempre kailangan mong lumahok sa akin. Dahil sa mga salitang ito, medyo kinabahan si Chinyu, ngunit mas nasasabik siya.
Parehong hinahangad ni Chinyu si Jingdo, ngunit medyo natatakot din siya. Noon pa man ay gusto na niyang pumunta doon, ngunit kulang siya ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, maaaring ito na ang pinakamagandang pagkakataon na pumunta sa Jingdo. What's wrong? Mahabang tanong ng opisyal. Bago makapagsalita si Chinyu, ngumiti si Uncle Wu sa tabi niya at sinabing, gusto mong samantalahin ang pagkakataong bisitahin si Miss Yan, tama ba? Napakamot ng ulo si Chinyu at nahihiyang sinabi, more or less. Hahaha. Matagal ko nang narinig na may espesyal na pagkagusto sa iyo ang panganay na miss ng pamilya Yan. Kaya hindi ito chismis. Hindi napigilan ng opisyal na matawa. Dahil sa ilang salita, namula si Chinyu. Nagmamadali siyang bumangon at sinabing, balik muna ako. Gabi na. Kailangan kong magpahinga. Sige. Bukas ng umaga sa alas 8, tandaan na pumunta sa training ground sa oras, mahabang paalala ng opisyal. Pagkatapos, sabay na umalis sina Chinyu at Tito Wu sa lugar. Pagkabalik, si Chinyu ay nakahiga sa kama, paikot-ikot, hindi makatulog. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang imahe ni Yan Ruozo ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang isipan. Kapag nagkita sila, ano kaya ang eksena? Pupunta sa pamilya Yan ng lantaran. O nagkikita ng palihim. Hindi mabilang na mga kaisipan ang pumasok sa isip ni Chinyu. Sa masalimuot na pakiramdam na ito, nakatulog siya ng mahimbing. Kinaumagahan, maagang bumangon si Chinyu at naghanda upang magtungo sa lugar ng pagsasanay sa rehiyon ng Chuzhou. Nakabalik na si Uncle Wu mula sa kanyang morning jog. Nang makita niya si Chinyu, ngumiti siya at sinabing, gising ka na. Kumain ka. Tara na. Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang almusal ay ginawa ng maliliit na isda. Nagluto siya ng 4 na mangkok ng noodles, na medyo masarap. Habang papunta sa training ground ng Chuzhou, tinanong ni Tito Wu, Chinyu, naihanda mo na ba ang plano ng pagsasanay? Pinitik ni Chinyu ang kanyang palad at sinabing, matagal ko na itong inihanda. Ang plano sa pagsasanay na ito ay lubos na perpekto at madaling maunawaan. Tumango si Uncle Wu at sinabing, mabuti naman. Hindi nagtagal, nakarating na silang dalawa sa training ground. Sa training ground, ang mga miyembro ng Dragon at Tiger Team ay nagtipon na sa training ground, at ang opisyal ay matagal ding naghihintay dito ng maaga. Matapos makita si Chinyu, matagal na lumakad ang opisyal at nakipagkamay kay Chinyu. Dahil nandito ka na, magsimula na tayo, mahabang sabi ng opisyal sabay wave ng kanyang kamay. Tumango si Chinyu at naglakad papunta sa harapan ng grupo. Magsasalita pa sana siya, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng miyembro ng team, hello, Officer Chin. Hindi maiwasan ni Chinyu na medyo hindi komportable sa ganitong paraan ng address. Umubo siya at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, hello, everyone. Mula ngayon, ituturo ko sa lahat ang isang bagong paraan ng pagsasanay. Pagkatapos, inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa lahat at sinabing dahan-dahan, ang pamamaraan ng pagsasanay na ito ay napakahirap at mahirap. Sana mapanatili ng lahat ang kanilang sigasig. Ginagarantiya ko na tatapusin natin ang misyon. Sigaw ng marami sa mga miyembro ng team. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Personal niyang ipinakita ang paraan ng pagsasanay na ito para sa mga miyembro ng koponan. Ang paraan ng pagsasanay na ito ay iba sa mga ordinaryong pamamaraan sa pagpino ng katawan. Kung nais ng isang tao na mapabuti ang kanilang pisikal na katawan sa maikling panahon, kailangan nilang magsanay mula sa loob palabas. Sa makatuwid, ang mga poster na ginawa ni Chinyu ay lubos na kakaiba. Bukod dito, ang bawat poster ay kailangang mapanatili ng higit sa 1 oras. Mayroong kabuoang 12 poster. Sa madaling salita, aabutin ng hindi bababa sa 12 oras upang makumplito ang buong set. Bilang karagdagan, habang ginagawa ang mga poster, kailangan din ng isa na mapanatili ang isang regular na pattern ng paghinga. Ibinigay lamang ni Chinyu ang 12 poster sa lahat. Pagkatapos, sabi niya, lahat, magsanay tayo ayon sa planong ito. Ang pagitan ng bawat aksyon ay 10 minuto. Kung sino man ang hindi makagagawa nito ay magkukusa na umalis sa Dragon at Tiger Team, medyo nangingibabaw na sabi ni Chinyu.
Sa pagtingin sa mga galaw ni Chin Yu, hindi maiwasan ng lahat na sumimangot. Opisyal Chin, talagang kapaki-pakinabang ba ang iyong plano? Masyadong mabilis ang paggalaw na ito. Hindi namin ito nakita ng malinaw. Opisyal Chin, sabihin sa amin ang totoo. Maaari mo bang panatilihin ang mga paggalaw na ito ng higit sa 1 oras? Umiling si Chin Yu at sinabing, hindi ko kaya. Dahil dito, hindi alam ng mga tao kung tatawa ba sila o iiyak. Kung hindi mo kayang gawin ang sarili mo, bakit mo kami tinatanong? Hindi napigil ang magtanong ng isa. Napangiti si Chin Yu at sinabing, hindi ko na kailangang gamitin ang planong ito. Ang lahat ay tumingin sa opisyal ng sabay-sabay, na tila naghihintay sa kanyang utos. Matagal na sumigaw ang opisyal, ang kalooban ni Chin Yu ay kumakatawan sa aking kalooban. Kung hindi kaya ng sinuman, bawiin mo na. Sa mga salita ni Officer Long, maaari lamang nilang sundin ang utos. Opisyal, mangyaring gumawa ng 18 kopya ng planong ito at ibigay sa kanila, sabi ni Chin Yu. Matagal na tumango ang opisyal at sinabing, walang problema. Mabilis na nakopya ang dokumento. Matapos matanggap ang plano, ang lahat ay nagsimulang magsanay ayon sa mga paggalaw sa plano. Umupo doon si Chin Yu at tahimik na tumingin sa lahat, panapanahong itinatama ang kanilang mga galaw. Pagkaraan ng 1 araw, halos lahat ay dumanas ng iba't ibang antas ng pinsala. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang maiangat ang kanilang mga braso dahil sa sakit. Chin Yu, huwag mong sabihin sa akin na ang iyong plano ay kapareho ng kay Zuho. Matagal na nakasimangot ang opisyal at nagtanong. Tumango si Chin Yu at sinabing, oo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Officer Long, at nagmamadali siyang nagsabi, Chin Yu, hindi ito biro. Wala na tayong maraming oras, kaya hindi tayo maaaring maging pabaya. Napangiti si Chin Yu at sinabing, huwag kang mag-alala, maghahanda ako ng tableta para magamit nila bilang suporta. Hindi ko hahayaang masaktan sila. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chin Yu sa mga tao at sumigaw, sige, dito na magtatapos ang pagsasanay ngayon. Bukas ng alas 5 ng umaga, lahat ay magtitipon sa training ground. Alas 5. Hindi ba masyado pang maaga? Agad na humagulgol ang eksena. Alas 12 na ng umaga. Sa ganitong paraan, maaari silang matulog ng hindi hihigit sa 5 oras. Tuparin ang utos. Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay at nangingibabaw na sinabi. Matapos iwaksi ang mga tao, matagal na tumingin si Chin Yu sa opisyal at sinabing, Opisyal, malapit na matapos ang kanilang mga paggalaw sa pagsasanay. Hindi ko na kailangang pumunta bukas. Matagal na sumimangot ang opisyal at sinabing, kung hindi ka darating, sino ang manunood sa kanila? Hayaan si Officer Zhu na manguna sa koponan. Ang kanyang karanasan sa pamumuno sa koponan ay mas mahusay kaysa sa akin, sabi ni Chin Yu. Dahil pupunta siya sa Jingdo, natural na kailangang maging handa si Chin Yu. Kaya naman, hindi niya masayang ang lahat ng oras niya sa pagsasanay. Matagal na inilibot ni Officer ang kanyang mga mata at sinabing, talagang komportable ka sa pagiging hands-off manager. Hindi makatarungan kay Zuho. Officer Long, kung may honor award, ibibigay ko kay Zuho. Okay lang ba iyon? Walang magawang sabi ni Chin Yu. Okay. Pagkasabi noon, hindi na nakapagsalita pa ang Officer Long at tumango na lang at sumang-ayon. Lumingon si Chin Yu at papaalis na sana sa distrito ng militar. Sa oras na ito, bigla siyang may naisip at muling tumalikod, o tama, opisyal matagal, huwag kalimutang magpadala ng isang tao upang kumuha ng gamot. 1 beses sa 1 araw. Got it? Got it? Mahabang sabi ng opisyal sabay wave ng kamay. Uwi, Jingdo, pamilyang Han. Gabi na, hindi pa rin natutulog si Han Wei. Naka-cross-leg siya sa lupa, sinisip-sip ang pinakadalisay na chi, espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa wakas ay tumayo si Han Wei. Young Master. Lumakad pasulong ang butler at bahagyang yumuko kay Han Wei. Tinulyapan siya ni Han Wei at sinabing, ano ito? Sabihin mo sa akin. Sinabi ng mayordomo, nakatanggap lang ako ng balita na si Gu Taicho ay tila natalo ni Chin Yu. Oh,
Tumaas ang kilay ni Hanwei. Hindi ba't si Gu Taichu ay isang Grandmaster ng martial grade sa ikalimang baitang? Paano siya natalo kay Qin Yu? Umiling ang butler at sinabing, hindi rin kami sigurado. Hindi ito pinansin ni Hanwei. Bahagya siyang ngumuso at sinabing, siya ay isa lamang sa ikalimang baitang martial grandmaster. Maaari ko siyang durugin hanggang mamatay sa pamamagitan ng pagtaas ng aking kamay. Sa Jiangbei, magalang na matatawag na master ang isang martial grandmaster sa ikalimang baitang. Gayunpaman, sa Jingdo, hindi karapat-dapat banggitin ang isang martial grandmaster sa ikalimang baitang. Kumunat ang noo ng kasambahay at sinabing, ang pagkatalo sa isang martial grandmaster sa ikalimang baitang ay talagang wala. Gayunpaman, ang ikinababahala ko ay ang Qin Yu na ito ay kakapasok lang sa Grandmaster Realm, at nakatawid na siya sa isang malaking stage at nanalo. Kahit si Qing noon ay hindi makakamit ang ganoong tagumpay.